Hello everyone, this is Doc Mitch again. So ngayon, alamin natin kung ano ang first aid or first aid treatment kapag ka nagkaroon ng dislocation o kaya ng bale o pilay ang ating mga anak. So, unang-una dyan, ang gagawin natin, i-check muna natin yung kung saan yung kanyang pilay or dislocation. Kasi nga, ang mga buto ng ating mga anak, ang mga bata, ay very fragile pa. So, ibig sabihin, marupok pa yun. Hindi pa ganun ka fully mature, no? Hindi pa ganun ka fully develop ang kanilang mga buto. So, mabilis pa talaga silang ma-dislocate. Then, mapapansin mo ang mga sintomas ng pagkakaroon ng pilay o yung dislocation is pagkakaroon ng pamamaga doon sa area kung saan nagkaroon ng dislocation. For example, dito sa kamay, dito sa may wrist, yan makikita mo talagang magang-magayan, no? Lumalaki, nagsiswell. And then, sobrang sakit niyan. Kapag hinawakan mo or kapag ginalaw niya, sobrang sakit. Yun. Minsan ng mga pasa, yun, then deformity. So, kung dati, straight siyang ganito, then mapapansin mo may bukol na dyan, o medyo nagganon na, nag-slant, mga ganon. So, yun, deformity or pilay nga yung mga ganon. So, ano dapat natin gawin? Kapag ganyan, immobilization. Ibig sabihin, wag natin hahayaan na galaw-galawin niya yung parte na merong pilay. So, yun, immobilize. So, pwede tayong maglagay ng splint o yung matigas na wood or isang karton, mga ganyan na pwedeng ipatong. And then, kumuha ka ng tela o kaya ng splint, yun, pwede natin ilagay. Yung mga ganyan, arm sling, pwede din. Then, yan, para at least maiwasan na magalaw-galaw niya. Tandaan din natin, no, mga mommies and daddies, kapag mga ganito, na bale, fracture, mga ganyan, dislocation, dalhin ka agad sa emergency or sa hospital, no, para maagaran, ma-x-ray, makita kung ano ba ang nangyari doon sa parte na may pilay. Wag natin, please, wag natin silang dalhin sa mga manghihilot, mga ganyan. Kasi mas lalo pang siyang madidislocate o ma-fracture. So, mas lalo pang lumala yung kondisyon kapag nilagay natin o pinunta natin sila sa manghihilot o kung hilutin mo man lang yan. So, no yun. So, dalhin ka agad sa emergency, no? Pagka nagkaroon naman ng muscle sprain, common din ito sa mga bata, yung medyo malalaki na mga adolescent, ganyan. So, pag naglalaro ng basketball, o kaya ng, bike, mga ganyan, na nagkaroon ng sprain, or natapilok, mga ganyan, nagkakaroon ng muscle stretch, tapos na titir, napupunit, mga ganyan, or mga ligaments, mga ganon, no? So, mga sprains, mga ganyan. So, ito ang tatandaan natin. Ayan, memorize niya yung rise. So, una, R, ibig sabihin, i-rest mo. Dapat yung parte na naapektuhan, huwag mong ginagalaw. And then, maglagay ka ng eyes. I for eyes. C, compression. So, maglagay ka ng bandage or tela para maibsan o medyo mawala yung kanyang pamamaga. And then, i-elevate. So, itaas lang dapat. So, parang ganyan sa picture. So, tandaan natin mga mommies and daddies, pilay, dislocation, bale, mga ganyan, sprains, strains, muscle strain, mga ganyan. Dalhin ka agad sa malapit na doktor o sa hospital kapag sa tingin mo ay talagang lumalala na, no? Huwag natin ipahilot yan. So, mas maganda, early treatment, early management.